Spirit. Amen. Once again, O Lord God, thank you so much for this day, O Lord God. Thank you so much for the privilege and the opportunity to be here. Thank you so much, O Lord God, for the life, for the blessings. And thank you, O Lord God, that you brought us, all of it, O Lord, in this place. Once again, to be with you, O Lord, and to praise you, to thank you for all the things that you have done to all of us, O Lord God. At muli, Panginoon, ang kasama doon ng Lord God, na niyo pong likod, Panginoon, pagpalain ng bawat isa, bless each one of us, O Lord God. Pagpalain ng mga may karamdaman, magsigaling sa pangalan ni Jesus, at iglesia, Lord God, ang inyong mga salita na gagamitin, patuloy niyo pong pagpalain sa aming buhay, sa pangalan ni Jesus, na kasama dalangin, kasama aming papuri sa ating pagsamba. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let's praise the living God. Palapakan ng Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Amen. Kumusta po ang lahat? Kumusta po ang lahat? Siyempre, laging pinagpala dito. At muli, samahan niyo po ako sa pananalangin para po sa Ebanghelyo ating Panginoon upang samahan tayo gabayan ng Espiritong Banal at ang kanyang mga salita ay malaya nating matanggap at makapasok sa ating
puso at isipan. Muli sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. O muli dakilang Diyos mapagpalang Ama sa langit, Yahweh El Shaddai, Panginoong Jesus, Ama, kami po ay sumasama na madalangin. Ama, patnubayan niyo po ang bawat isa, Lord God, digit sa lahat ng Panginoon, pagpalain niyo po ang mga salita, maging pagpapala ng aming buhay, pagpapala ng kagalingan sa mga karamdaman, kapayapaan sa mga may kabigatan, at katagumpayan sa bawat kabiguan ng buhay. At nawa, Panginoon, yung pong mga salita, Lord God, ay magamit namin sa aming pangaraw-araw upang Ama kami maging matagumpay. At sinasabi nga, Lord God, na a fruitful Christian sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon. Ito ang aming samot dalangin, kasama aming papuri, pasasalamat, pagsamba. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. At muli, ang lagi ko pong tanong, ang mga Bible po. Ayan. Kung walang Bible, please open si Google. Sabi nga, si Google nagtuturo ng impormasyon. Please open the Bible and let's read the Gospel of the Lord according to St. Matthew from chapter 21 from verse 33 to 45. Mateo 21, 33 to 45. 33. Verse 33 to 35. Listen to another parable. Jesus said, there was once a landowner who planted a vineyard, put a fence around it, dug a hole for the winepress, and built a watchtower. Then he rented the vineyards to tenants and left home on a trip. When the time came to gather the grapes, he sent his slaves to the tenants to receive his shares of the harvest. The tenants grabbed his slaves, beat one, killed another, and stoned another. Again, the man sent other slaves, more than the first time, and the tenants treated them the same way. Last of all, he sent his son to them. Surely they will respect my son, he said. But when the tenants saw the son, they said to themselves, this is the owner's son. Come on, let's kill him and we will get his property. So they grabbed him, threw him out of the vineyard, and killed him. Now, when the owner of the vineyards came, what will he do to those tenants? Jesus asked. He will certainly kill those evil men, they answered, and rent the vineyard out to another tenants who will give him his share of the harvest at the right time. Jesus said to them, haven't you ever read what the scripture says? The stones which the builders rejected as worthless turned out to be the most important of all. This was done by the Lord. What a wonderful sight it is. And so I tell you, added Jesus, the kingdom of God will be taken away from you and given to people who will produce the proper fruits. The chief priests and the Pharisees heard Jesus' parables and knew that he was talking about them. So they tried to arrest him, but they were afraid of the crowds who considered Jesus to be a prophet. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Muli, isa pong palakpak para sa Panginoon. Yung palakpak ng pinagpala. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Kumusta po muli ang lahat? Nandito na po si Brother Ed. Patuloy tayong pinagpapala, di po ba? After all ng mga nangyayari sa ating buhay, kabigatan, problema, etc., etc., still, God shows or let us feel the love of God to all of us. Pagbigising pa lang sa umaga, yun ang sinasabi na talagang bawat isa ay pinagpala ng Diyos. Now, dito po sa gospel na ating binasa, ano po yung inyo pong mapapansin? What did you notice about the gospel? About dun sa nabasa natin? Meron po ba kayong mga natandaan? Hallelujah. Ano yung gospel ng nakaraang week? About the two sons, yung inutusan, yung sumunod at hindi sumunod,
Yung nagsabi ng yes, Lord, I go, pero hindi naman pumunta. At yung nagsabi ng no, yun naman yung nagbago ng isip at sumunod. So, there is a changes. Siguro naisip niya, there is a chance. Di po ba? As always naman, di po ba? As always, there is a chance to all of us. Laging may chance na ipinagkakalubang ating Panginoon sa ating buhay. For everything, for every moment in our life, there is a chances na kailangan iginagrab natin pag dumarating mga pagkakataon na kailangan, grab it. Sabi nga, hold it tight. Don't let it lose in your hands. Now, mapapansin po doon sa gospel, may inihalimbawa na naman po ng ating Panginoon sa isang parable. The Lord examples. Dinaan niya sa parable na muli. Laging ganun ng Panginoon, dinadaan niya sa parable o sa parabola yung kanyang mensahe. But before that, ang kanyang mga kausap by that time, yung mga chief priests, yung mga elders, yung mga Pharisees. Kasi alam niya, tinatrap siya ng mga tinatanong siya, ano yung rights niya na gawin. Yung mga bagay na ginawa niya doon sa temple, yun yung pumasok sa Jerusalem. When Jesus entered the Jerusalem, and nagalit siya, hinggat mad because yung temple is ginawang parang tindahan o kung ano man yung mga nandun na sabi niya, hindi nyo nire-respeto yung tahanan ng aking ama. That's why Jesus Christ got mad by that time and tinapon niya yung lahat ng mga paninda doon. At marami yung nagtatanong sa kanya at marami naman siyang ipinapaliwanag sa kanya mga turo. At doon siya tinatanong ng mga pariseyo, ano yung karapatan mo na gawin ng mga bagay nito? So yun. Doon nagsimula. Kaya dinaan niya sa parable. Yung kung paano niya ipinapaliwanag yung nais niyang iparating sa bawat isa ng mga time na yon. So dito, vineyard, and then the landowner, which is represent, yun yung Diyos, refers to our God the Father. And the vineyard, yung nation or tayo. And yung mga tenants, yun yung mga priests o elders o yung mga teachers of the law. And the slaves, yun po yung tayo po yun. Yung mga prophets. Prophets na ipinapadala ng Panginoon. And the last time nga, yung nangyari nga ay yung Panginoong Jesus nga, sabi yung kanyang anak, ipinadala niya. Kasi di ba, pinapatay yung mga slaves o yung mga servants. Pero bakit kaya, ang tanong doon is why? Samantalang ang halimbawa yung landowner, kukunin lang niya yung para sa kanya. Kukunin lang yung para sa kanya. Yung parts niya. Doon sa mga nagtrabaho doon sa bukid, sa vineyard. Pero, ano kaya yung naisip ng mga tenants o yung farmer? Bakit nila pinatay yung servants na ipinadala nung landowner? Amen? Para walang mapunta doon sa owner. Yung ayaw nila mamigay. They don't want to share the parts. Na, kumbaga, it should be for the owner of the land. Pero yung mga tenants o yung mga farmer, they don't want to share it. Gusto nila sarilinin nila. Solohin na lang nila. And once again, nagpadala uli yung landowner. Nagpadala uli ng panibago na naman na servants. So they did the same thing. They killed him. So hindi pa rin sumuko. Hindi pa rin nag-give up yung landowner. Hindi pa rin nawalan ng pag-asa. Still, the landowner didn't lose hope. And then the last chance is he sent his son. Sabi niya, he's thinking that they might respect my son because he is my son and they might give the parts that I want.
But iba yung naging takbo ng isip nung mga farmer or nung tenants. Ito yun yung anak ng may-ari eh. Baka kunin nito lahat. Mas maganda papatayin natin siya para wala na mapunta doon sa owner at mapasa atin na lahat. Imagine that. Kung doon pumapasok talaga yung kung minsan yung pagiging greedy. Meron na nga, gusto pa is kunin lahat. To think na yung landowner nagbigay ng chance para sila magkaroon. Para magkaroon sila na ikabubuhay nila. Para kung ano yung wala sila, magkaroon sila. Di po ba? No, siyempre, madami na silang ani, ayaw na nila mamigay. Hindi pwede, tayo yung naghihirap eh. Parang tayo naman yung nagtanim, bakit? Parang ganun siguro. Kaya kung minsan talaga, yung kaisipan ng tao na akala niya tama, mali pala. Amen? Kung minsan yung mga decision nila, akala nila tama. They think that their decision is right, but sometimes our decisions is wrong. Sinabi po yan sa, I think, Proverbs chapter 14, verse 12. Yung man's way of thinking, sometimes they think that's right. It seems it's right, but it leads to death. Yung ating inisip kung minsan, nagiging cause ng ating kapahamakan. Akala natin tama. What we think our decision sometimes is right, but on the other hand, it's not. Hindi pala. Mapapahamak pala tayo. Nangyayari po yun, di po ba? Sometimes. Sometimes we decided one thing, and after that, oh, mali pala. I'm wrong. Pero, it's already happened. Kung minsan iniisip pa lang natin, ito yung gagawin natin, ito yung mangyayari, ito yung dapat, this should be happen. Then, gagawin natin yung way natin. But after that, at the very end, turns to nothing. Mali pala. Brothers and sisters, when our Lord's God asks something to give, He will give first something that we can give to Him. Amen? Pag nag-utos ang Diyos na magbigay tayo, hindi naman yan basta magsasabing magbigay ka. Paano ka magbibigay? How can you give if you don't have things to give? If you don't have nothing? Of course, ang Panginoon pa rin ang magpo-provide ng ibibigay natin sa Kanya. Amen? It happened, right? Di po ba? Abraham, the example. Bago niya hiningi si Isaac, binigay muna niya kay Abraham. At saka niya hiningi si Isaac. Right? Whatever we had in our life is a test. Whatever we had in our life, napakalaking pagsubok po niya sa atin. It's a test. Ano man meron tayo sa ating buhay, it's a test. Talents. Magaling tayong kumanta. Testing yan. Saan ba natin gagamitin? Sa tama or sa mali? Sometimes, yung ating talent ginagamit natin sa ating sarili. It's me. Magaling ako eh. Kailangan kaya nila ako. Kahit maliit ako dyan, it's alright. Kasi they need me. Hindi naman nila ako basta papalitan dyan. Ako kasi yung performer. Ako yung number one. Nangyayari yan, right? Sa trabaho, okay lang maliit ako. Kailangan naman nila ako doon. Ako yung nakakaalam lang doon. Bagay na yon. No one knows about that except me. So it's alright na maliit ako. My boss doesn't get mad and he will accept my reasons why I'm late. Di po ba? Sometimes it happens.
We boast in ourselves. Yung pride natin, nandun nangunguna lagi. Ito yung nangyayari doon sa mga tenants. Binigay na nga sa kanila lahat, gusto pa kunin talaga lahat at walang ibigay sa kanila. Ang Panginoon, our Lord God, has always, there is a part para sa atin. Mayroong para sa Kanya. Mayroong para sa Panginoon. Right? Mayroong para sa Kanya. Hindi yan parang, of course, yung the best giver talaga at hindi kaya nating pantayan yung kanyang pagiging mapagbigay isang Panginoon. Wala na pinaka-the best na mapagbigay kung hindi siya. Paano natin magagamit paano natin tayo magiging generous sa Panginoon? Hindi man kailangan ng Diyos na magbigay tayo sa Kanya. But, sabi nga ng Panginoon, kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo sa akin. To others. Pag ginawa natin sa iba, naging magpagbigay tayo sa iba, nagbigay tayo sa Panginoon. Pag nagbigay tayo sa church, nagbigay tayo sa Lord. Amen? May isang kwento. Meron silang sa isang lugar, meron silang parang dinodiyos. Crocodile, yung buhaya. Yung parang sinasamba nila. At every year, they need to offer, yung lahat ng nandun, they need to offer yung isa sa mga anak nila na dalaga. Mag-o-offer ng isa every year doon sa crocodile. Ngayon, may isang family na mayroong 2 anak. Isang pangit, sorry for the words, at isang maganda. Siya ngayon yung natokahan na mag-o-offer. Sa palagay nyo, sino yung i-offer? Yung pangit o yung maganda? Yung pangit. Yung maganda, iiwan. Pero, guess what? Ang in-offer niya, yung maganda. Yung maganda, yung the best. Sabi nga ni King David, hindi ako magbibigay sa Panginoon ng walang halaga para sa akin. Amen? I didn't offer to God, which is nothing to me. Yung mahalaga sa Kanya, ang inyo-offer niya sa Panginoon. At yun ang gusto ng Diyos sa atin. Yung mahalaga sa atin. But what happened is, kung ano yung konti, ito lang ang para kay Lord. Halimbawa, sorry for those again, sa offering, merong isang $5 at isang $100 sa pitaka. Offering na. Kukunin kaya si 100? Or yung si $5 ang kukunin? Sayang. Di po ba? Walang iniwan dun sa Mare, ang gwapo ng anak mo Ay, oo. Paglaki nito, magpapari ito. Wag, sayang. Sayang, huwag magpapariin mo. Gandang lalaki niyan. Di po ba? Ba't kaya ganun ang tao kung minsan, kung ano yung konti, yun ang para kay Lord. Kung ano yung parang nothing lang, ito kay Lord. Kasi, sabi na, naiintindihan naman tayo ni Lord. Alam naman niya. Brothers and sisters, kahit walang-wala na tayo, mayroon pa rin ibibigay ang Diyos para ibigay natin sa Kanya. Kahit tayo nagkukulang, still God's provide kung ano yung wala tayo. Di po ba? Minsan walang-wala na tayo, biglang may darating. Manghihiram, kailangan, magdalhan sa atin. Pero nagtataling isip natin paano kaya to? Ano kaya yung gagawin ko? Pasensya ka na. Walang-wala talaga Si pare mo hindi pa sumasahod Sa isang linggo na lang. Ay, di po ba? Nalala ko na naman yung I have 3 questions. Nung way back 2016,
When Juliet found around, I think around, how much mo yung nakita mo sa pitaka mo na coins? Parang $4 na lang yun. And $4 or $5. $4, sabi niya, tara sa Coles, let's go to Coles, let's buy a pack of water. Water kasi $4 yung water, tapos $1 naman yung loaf bread. Binilang pa niya coins eh. 10, 20, 30. Ito na, eksakto $5. Pupunta kami ng Coles. Biglang may kumatok sa pinto. Sino kaya to? When I opened that, yan, isang lalaki na maitim. He's crying. Sabi ko, what's your problem, right? Sabi niya, I have 3 questions for you. What? First, do you believe me? Second, are you willing to help me? Third, do you have $5? Sabi ko, why? Sabi niya, I've been there to a neighbor and then we have a big party and then I slept. And when I woke up, no one's there. And I need to go back to Mandura and I don't have money. Sabi niya gano'n, can you please lend me even $5? For what? For the bus transport. Oh, okay. Eh, si Juliet, wala na nagawa. Di binigay na yung $5 doon kay Tatang. Ako naman, okay, it's alright. Oh, thank you. Nag-thank you naman siya. Sabi pa namin niya, okay, God bless. Paglabas namin, asan na yung mama? Wala na. Hallelujah, tiga kabila lang pala. Ibibili ng gin yata o beer. Kinabukasan nakita ko susuray-suray doon sa daan. Kasama yung asong maliit. But anyway, still, hindi nagbago yung isip na tumulong. Whatever. It doesn't matter. Bahala siya kung nanloloko siya o hindi. Ang ano doon is, ikaw is nagbigay. Tayo is nagbigay. Hindi ko naman po nililipin sarili namin. Pero it really happened. Kaya nung sumunod na pangyayari ulit, nakita ko na naman siya. Naglinis ako ng kotse. No more question. I know you. Uulit na naman kasi. Bago pa lang sasabihin, I have no more question, I know you. Ayun yung, hindi ko lang mabanggitin talagang tigad doon sa may kabila lang pala namin na everyday is lalakad-lakad o dadaan-daan, susuray-suray, umaga at hapon. Hallelujah. Di po ba? Pero, after naman nung time na yon, bigla naman kami nagkapera ng sister wife ko. Hindi lang isang pack na tubig na binili namin, hindi lang isang loaf bread na $1. O, di po ba? Ganun si Lord. Pag alam ng Panginoon na nagkukulang na tayo, He will give something to you. Amen. Amen. The Lord always see what we need and what we really need or what is essential in our life. Hindi nagkukulang ang Panginoon. Tayo ang madalas magkulang sa Panginoon. Ang lahat ng mayroon tayo, may parts ang Panginoon dyan. Huwag nating ikikip. Yung mga talent natin, i-share. In any way, as long na i-share natin yan para sa ikabubuti ng ating kapwa. Amen? Dahil sabi nga, ang Diyos lagi nakatingin. At pag daw ikaw is napaka-generous giver mo, of course, the Lord will be generous to you. Pero ang sabi doon, ang kingdom ng Panginoon, babawiin niya doon sa mga tenant at ipapa-rent sa iba. Gusto po ba natin yon mangyari sa atin? Yung kung ano man yung meron tayo, bawiin ng Diyos, ibigay sa iba. Ibabalik tayo dun sa dati. Di po ba nakakalungkot? Kaya, sabi nga, hanggat kaya natin, sige lang, tingnan niyo po yung isang halimbawa sa Bible. Yung balo, 50 cents. Yun na lang, ikabubuhay niya. Pero ipinagkalob niya pa, ini-offer niya. Tutik na alam niya wala na silang kakainin kinabukasan or nung time na yon. Pero, nagtiwala siya sa Panginoon. Just like Sister Noemi, trust in the Lord. That's the number 1. Kung minsan kasi, nagtatrust tayo kung ano man yung iniisip natin.
sa ating puso. Sa Jeremiah 17:9, anong sabi? Ang puso ng tao, napaka-deceitful niyan. Madalas yan yung emotion natin, dinadaya tayo. Walang makababasa niyan except the Lord our God. Sinabi, walang pinakamadaya sa lahat ng parte ng katawan ng tao kundi ang puso ng tao. Nakakapandaya ang puso ng tao. Kung ano yung naisip natin, tingnan nyo yung mga tenants, di po ba? Anong naisip nila? Patayin nila. Kasi naisip nila, mawawalan sila. Yung tigapagmana yun eh. Yung anak, baka kunin lahat. Kaya pinatay na lang nila. Wrong decision. Wrong thinking. Maling ibinulong ng puso. Pero kung sinasabi nga, kung ano yung bulong ng puso mo, gawin mo. Right? Kung minsan, but might be, it depends. It depends, di po ba? Hindi naman lagi na tama. Pero hindi naman natin masisisi ang ating mga sarili sometimes kasi we experience something that we really don't like. In our home, or outside, or in the church. Lagi naman ganun. Di po ba? Pero sabi nga, mas magtiwala sa Panginoon. Huwag sa ating mga naiisip. Huwag sa ating mga nasa puso. Or else, isang guli sa Panginoon. Panginoon, tama po ba ito? At sabi nga ng Diyos, ipagkaloob yung para sa Kanya. In what way? Sa atin po, even though wala tayong mga masyadong yaman, paano natin maipagkakalob sa Diyos yung unang ani, the first fruit na sinasabi, na ipinagkaloob niya sa atin? Yung ating buhay, napaka-priceless niyan. Yan yung ating yaman, yung buhay natin. Kaya paggising pa lang sa umaga, ulang segundo, maski hindi pumuka ang bibig mo, sa isip mo lang, thank you Lord. Kaya kanina umaga, pagbangon ko po, ito rin yung pagdinilayan ko, halos 1 linggo na rin mahigit. Sabi ko, ano kaya yung may offer ko sa Panginoon? Tapos naisip ko yung buhay, yung aking buhay. So pagbangon ko kanina ng umaga, madaling araw, bangon ako 4 o'clock, nung nag-alarm yung 4:30, nung nag-alarm yung aking relo. Alam niyo ba may konting kurot? Kasi nalimutan kong mag-thank you Lord. Nagtututbrush na ako, naalala ko, ay oo nga pala. And then sabi ko, Lord, salamat. Salamat sa buhay. Doon, on that way, yung first fruit, yung unang segundo na pagmulat ng ating mga mata, it's enough para maparangalan ng ating Panginoon, saying, thank you so much, O Lord God. Honor our God with our wealth. Di po ba? We have to honor our God with our wealth. Proverbs chapter 3, verse 9 to 10. Basahin po ninyo. Maparangalan ang Panginoon kung ano man ang meron tayo. Yung buhay natin, meron tayo niyan araw-araw, ibinabangon na tayo ng Diyos. So pagbangon pa lang, dapat pala, pagmulat ng mata, kahit hindi pa bumabangon, Lord, salamat. Nagising ako, hindi dahil sa alarm clock. Nagising ako dahil ginising mo ako. I woke up because you wake me up. Amen? May problema, sige lang. Ibigay sa Panginoon. Lord, salamat sa problema. Panginoon nga, na problema din eh. Di po ba? Pinaroblema niya, paano ko ililigtas sa mga taong ito? Ano ba yung gagawin ko? Pero hindi siya nawawalan ng pag-asa. Alam niya ng bawat isa na kanyang minamahal. Ang bawat isa na nawawala sa kanya ay babalik. Di po ba? Iniwanan. Yung 99, hahanapin lang yung nag-iisa. Ganon tayo kahalaga sa ating Panginoon. Let's praise the living God.
Palakpakan tayo ng Panginoon. Thank you, Jesus. Purihin ka, O Lord. Dito ba? Anong mensahe ng Diyos sa ating buhay? Anong nais iparating ng Panginoon sa ating lahat? May kamay ka. Ipalakpak mo yan sa Panginoon. Meron kang magandang mga labi. Ingiti mo yan sa Panginoon. Ingiti mo yan sa kapwa mo para ka nang ngumiti sa Panginoon. Yung mata mong maganda, huwag mong irapan ng kapwa mo. Pag inirapan mo si Lord. Kasi sabi ni Lord yan, whatever you did to my brothers, you did it to me. Right? So when you smile to someone, you give smile to the Lord. When you give to someone, you give something to the Lord. Amen? When you love someone, you mostly love the Lord our God. Puri natin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Salamat po, Lord. So now, isa po yung challenge sa ating lahat. Challenge sa atin, ang ating Panginoon. Paano natin mapaparangalan ang ating Panginoon sa ating buhay? How we honor our God in our daily life. Big question to each one of us na narito ngayon. Kahit nasaan man tayo, nasa trabaho, papasok sa isip ninyo yan. Every moment in our life, kailangan maparangalan ko ang Panginoon. Now what? The message of the Lord this day, maalala po natin, one word or two words, honor our God. Yun po sana ang lagi nating maisip sa bawat sandali ng ating buhay. Sa bawat desisyon ng ating buhay, I need to honor my God, my Lord and my God. Sa mga plano, kailangan maparangalan ko ang Diyos. Dahil sabi nga, whatever we had, it comes from the Lord our God. Amen? Let's all stand. Ang may mga prayer request po, ano man yung inyong prayer request, itaas po natin sa Panginoon. Hallelujah, Lord God Jesus. Panginoon, Yahweh Shaddai, muli, Ama, salamat po, Lord God, sa inyo pong mensahe sa pagkakataong ito. At nawa, Panginoon, ng aming samudalangin, Lord God, nawa, Lord God, tulungan niyo po ang bawat isa na maparangalan ka namin, Panginoon. Sa kukunti man o marami, Panginoon, manguna sa aming buhay, sa aming isip, O Lord God, ay kay maparangalan. Sapagkat inyo yung nais sa lahat ng ginagawa mo sa amin, O Lord God. Sa iyong pag-ibig at pagmamahal, Panginoon. Nawa, O Lord, maalala ka namin ang salitang maparangalan ka. Nawa, Panginoon, matuto kaming laging mapagbigay sa aming kapwa. Na anuman ang yaman na mayroon kami, Lord God, magawa namin. May bahagi sa aming kapwa ng buong puso, ng walang kirot, ng hindi nag-iisip, na baka mawalan kami. Bagus, Panginoon, maisip namin, we did this to you also. At nawa, Panginoon, anuman ang meron sa bawat sa Panginoon, may mga karamdaman sa pagkakataong ito, Lord God. We lift up to you, O Lord Jesus Christ. Those who had burdens in life, mga kabigatan sa buhay, mga nagpapahirap sa bawat isa, Lord God, Ama, ang inyong pong lingkod, sumasama, pagaanin niyo po ang kalooban ng bawat isa. At matutong bawat isa, Panginoon, na maalala namin may parte ka sa aming buhay. Na maalala namin napaka-generous mo sa amin, O Lord God, na maging generous din kami sa mga nangangailangan. At nawa, Panginoon, ang inyong pong mensahe
malaya makapasok sa aming puso at isipan. May maalala kami na isang salita na makapagpapaalala ng Ebanghelyong ito. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, ito ang aming samo at dalangin kasama ng aming papuri, pasasalamat at pagsamba. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord.